Sa mga masugid na taga-subaybay, alam nyo naman na meron tayong isa pang gravel bike beside dun sa GT grade. Ito, yung Cannondale Topstone na ibabike check natin ngayon din. So this bike syempre, hiniram natin sa RD Cycles. Thank you sa RD Cycles sa pagpapahiram para mapakita natin sa channel itong Topstone 3. For some reason, maraming may gusto ng bike na ito. Meron pa ngang nangungulit ng bike check eh. So ito na. Pag ito hindi mo shinare, ay! Pero ito na yung bike check natin sa Topstone 3. Follow nyo pala ako sa www.facebook.com/foreverbikeNoob para kung meron kayong katanungan, mas madaling mag-reply. Itong Cannondale Topstone 3, ito yung pinaka-affordable gravel bike ni Cannondale na available sa RD Cycles. Meron pa kasing isang Topstone, yung Topstone 2. Mas mahal yon kasi mas mahal yung mga components na nakalagay. So itong Topstone 3, mas mura ng konti yung mga components na ipapakita ko mamaya. Sa ngayon, available ito sa tatlong sizes. Extra small, small, at medium. Hindi ako sure kung bakit walang large to. Anyway, extra small yung nandito sa atin. Sabi ng Cannondale, yung extra small ay para sa mga 5 flat to 5.5. Si tube length nito, from bottom bracket to top, nasa 41 cm lamang. Yung reach, nasa 36.8 cm. Lalagay ko na lang yung buong geometry chart dyan, pwede mong i-pause para makita mo. May dalawang kulay kang pwedeng pagpilian, gray at itong nasa atin yung turquoise. Itong turquoise, glossy na may metallic flakes. Napakaganda in person. Super premium looking. Gusto nga to ni Papa Jesus dyan eh. Bagay sa akin. Bagay sa Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Decals sobrang minimalist. So kung minimalist ka tulad ko, magugustuhan mo rin ito. May logo ng Cannondale sa head tube at may maliit na Cannondale decal sa top tube malapit sa head tube na medyo naka-emboss. Meron ding decal sa likod ng top tube, nakasulat Topstone. Yun lang ang decals, except sa mga random stickers sa mga random places. Gawa sa Smartform C2 aluminum yung frame. Yung pinaka-head tube ng frame ay tapered. Standard naman sa mga modern bikes ngayon yan. So, kung magpapalit ka ng fork, madali na lang. FSA yung brand ng headset, so magandang brand yan, subok na yan. Pinaka-cable routing, may dalawang butas yan, magkabila sa down tube, tapos lalabas sa ilalim. Then, external cabling na yung brakes at shifter na dumadaan sa ilalim ng chainstay. Itong part na ito, I'm not sure kung para saan yan. Ang nakakatawa dito, dropper post ready. Isa yan sa mga kinoconsider ko pag bibili ng frame because I love dropper post. Kaso, 27.2 yung seat tube diameter niya. So medyo mahirap hanapan ng dropper post to. Though, meron naman, pero hindi lang siya common ng ibang sizes. Pero meron. Hub spacing nito ay 142mm through axle na yan. At yung fork, through axle na rin. Na may 100/12 hub spacing. Carbon yung fork. Yan yung isang reason kung bakit magaan ang bike na ito. So full carbon yan, pati steerer. Speaking of steerer, marami pang spacers ang nakalagay dyan. So may adjustment ka pa kung gusto mong magbaba ng stem. Suspension fork compatible din ito, so kung papalitan mo yung fork at maglalagay ka ng suspension fork na may 30mm travel, pwedeng pwede. Natitempt na akong gawin yun eh, kasi meron akong gravel na suspension fork. Pero hiniram lang natin yung bike, so nah. Maraming provision for battle cages. Meron dito na pang oversize yan, kaya tatlo, or pwede mong piliin kung saan mo ipoposisyon yung battle cage mo. Meron din sa taas ng top tube, so pwede kang maglagay ng battle cage dyan or may mga accessories siguro na pwede mong ilagay dyan. Ito, medyo may ako dito. May water bottle mounts din dito sa may seat tube. Hindi ako fan ito. Gawa ng humaharang yan sa seat tube, so magiging prob yan pag mahaba ang seat post or dropper post na mabibili mo. Hindi mo masasagad yan. Kasi nga, tatama yan sa inset ng bolt sa loob. Pero yung iba, gusto yan. Kasi gusto nila na may mas maraming malalagay na water bottle. So, kanya-kanya talagang priority ng bawat rider. So, depende talaga sa'yo yan. Meron din palang water bottle mounts dito, pero feeling ko pang tools to eh. May mga provision din for racks dito at dito. Meron ding provision for fenders. At syempre, may mga provision din sa mismong fork. Yung system na ginagamit for brakes, flat mount yung brake mounting, harap likod yan.
Normal naman sa mga gravel at road bikes yung ganyang mounting. Ang pinaka-caliper nitong Topstone 3 ay Decode R mechanical disc. 160mm rotors harap-likod yan. Dual piston din ito, so both sides ng pads pumipigayan pag pumipreno ka. May chainstay protector din na parang sticker na transparent, so hindi mo na kailangan maglagay. Bottom bracket niya, threaded. Buti naman. Mas okay talaga yung threaded kumpara sa mga fresh fit in terms of maintenance. Mas madali kasing i-maintain yung mga threaded lalo na kung naka-outboard bottom bracket ka na. Yung pinaka-crankset ay FSA Tempo Adventure, 4060 na big ring at 30 naman na small ring. Kung titignan, 2x setup ang bike na ito. Yung FSA, magandang brand naman yan. So, kung hindi ka naman maarte sa bottom bracket, okay lang naman yung square taper na FSA crankset. Naka-cartridge bearing din naman yung loob nito. Yung FD, Shimano Sora. Pang 3x ito. So, may extra shift pag lilipat ka ng chainring. Medyo weird, pero it works naman. So, kung Sora yung FD, syempre Sora din yung RD na 9-speed. Pero yung cogs nito ay Sunrace na 113040. Okay din naman yung Sunrace na brand. Comparable yan sa Shimano. Minsan nga mas mahal pa sa Shimano yan eh. Anyway, Sora din pala yung STI nito. Pwede ko nang tawagin yung STI kasi Shimano to. Laging tandaan, pag hindi Shimano, hindi STI. Sabi ko nga kanina, 3x yung left STI. Crispy naman yung shifting papuntang big ring. Same sa papunta ng small ring. Right shifter, crispy din yung downshift. Pero yung upshift, ang lambot eh. Magaan yung pindot. Comment nyo nga sa baba kung ganun ba talaga yung Sora. Demo bike kasi ito, maraming gumagamit. Hindi ko sure kung ganun talaga yung feels nung upshift. Or baka nagulpi na. Baka may magtanong, pwede bang gawing 1x to? Pwede naman. Actually, majority naman ng bikes pwede mong gawing 1x. Yung pinaka-drivetrain pala ay gumagamit ng KMC chain. Isa na to sa magandang third-party chain na nagamit ko. Mas hindi kinakalawang kumpara sa mas bigger brand. Shimano. Punta tayo sa wheelset. Yung pinaka-hubs nito ay Formula brand. 12x100 harap at 12x142 yung likod. 6 bolts rotor mounting. Yung rims nito ay GXD 1.0. At according sa website ng RD Cycles, dapat WTB Riddler Comp ang nakakabit dito na 700x37C. Parang ganyan yung itsura. Pero yung nakakabit dito ay Kenda. Papaalala ko lang, demo bike kasi itong nasa akin. Hindi ko sure kung may nanghiram nito tapos pinalitan yung goma. At nung binalik, hindi na napansin ng RD Cycles. Kasi magkamukha eh. Gumwall din eh. Or dahil demo bike nga ito, pinalitan na mismo ng RD Cycles yung tires kasi pudpud na yung stock na nakakabit. Pero kung bibili kayo, yung nasa website yung tamang specs na makukuha mo. Pero kung tama yung theory ko na pinalitan nung nanghiram nitong demo bike na to at kinuha niya yung WTB na nakakabit, kung sino ka man, tubuan ka sana ng pimple sa tumbong. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Seat clamp niya ay bolt type. Generic clamp lang ito. Seat post Cannondale 4 6061 aluminum na 27.2 by 350 mm ang haba. Saddle Cannondale Stage CX. 11.3 ang haba, 5.9 naman yung lapad. Relatively malambot naman. Pero syempre, depende din sa hulma ng puwet mo kung tatanggapin niya yung saddle na ito. Kanya-kanyang puwet talaga eh. Steel na kulay black yung railing nitong saddle. Handlebars Cannondale 3 Butted 6061 aluminum. Nasa 430 naman yung lapad nito na may 16-degree flare drop. Medyo buka yung handlebar, maangas tignan para sa akin. Ganyan yan para mas stable ka pag dyan ka nakahawak. Yung pinaka bar tape niya ay Cannondale brand. 3.5 mm yung thickness. Okay naman yung bar tape, malambot naman at makapit sa kamay. Stem ay Cannondale 4 6061 aluminum, 31.8 clamping na may 7 degrees positive negative angle at nasa 80 mm ang haba. Yung pinaka weight nitong buong bike nasa 10.9 kilograms, almost 11 kilograms to nung tinimbang ko. Siguro kung naka WTB to, mas mababa pa dyan ng ilang grams. Feeling ko kasi mabigat tong Kenday. Anyway, masaya naman i-ride yung bike. Comfortable siya, masarap isingit-singit sa traffic at dahil malaki yung plato, mas mabilis ang takbo at mas mabilis kang makakarating sa destination mo. Pinagamit ko nga ito kay Papa Jesus dyan nung umakyat kami ng Mount Oro. Kung hindi mo pa napapanood yan, lalagay ko yung link sa description or dyan sa card sa taas.
Okay naman, na-enjoy naman namin yung paggamit ng gravel. Kahit medyo challenging siyang gamitin sa ganitong terrain. Take note, medyo malalaki ang bato dyan sa Mount Oro, pero manageable naman. Masaya din naman talaga yung gravel, nabibigyan ka ng ibang discipline at perspective sa pagbabike. Cannondale Topstone 3, available ito sa RD Cycles, pwede mong puntahan yung website nila, maglalagay ako ng link sa baba. At pag nilagay mo yung Forever Bike Noob na discount code sa checkout, may 500 peso off ka pag bibili ka ng bike na to or any kind of bike or bike frames. Free delivery pa yan nationwide. Or, pwede ka naman pumunta sa store nila, meron sila sa Libis, sa Timog at saka sa Marikina. Pwede ka magtanong doon sa mga available sizes na para sa'yo. Nga pala, meron pa tayong follow-up video about this. Ko-compare natin ito sa GT grade. Abangan nyo yan. So kung torn ka sa dalawa, malalaman mo sa video na yon kung anong gravel bike ang para sa'yo. Mga link ng FB at Insta sa baba. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!